Ilalaglag na ang baker na ayon kay Trillanes, isang senador. Ang kailangan, imbestigahan ng todo ng mga otoridad, lahat ng contract, DPWH ng mga mga proyekto ni Diskaya, yung mga ka-joint venture nila, yun yung mga tunay na kumita ng malaki dyan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang royalty ng mga dami, ilalaglag na ba ang isang senador? You mentioned na front lang ang mga Diskaya na nakakakuha lang sila ng royalties. What do you mean by that, Senator? Ganito po kasi, itong sila Diskaya, nagsimula ito sa Pasig. Ano lang ito sila, dami lang sila nung mga nakaraang local government leaders dyan sa Pasig. Tapos, eventually, nung 2016, nung naupo na si Duterte, ito ay inaccredit na maging AAA contractor na sa aking paniniwala ay beyond their capacity. Tapos ngayon, sila ay nakakakuha ng kontrata all over the country. Tapos at the same time, so it's beyond the capacity of even yung mga talagang malalaking mga kontratista kasi magmo-mobilize ka ng equipment mo, yung mga tao mo, talagang yung expertise, masesenter lang sa ilang proyekto. Pero ito, sabay-sabay, daan ng proyekto nakuha nito. Tapos, yun na nga, ang impormasyon, ina-award lang sa kanya kunyari, joint venture, tapos binibigyan lang siya ng royalty, so wala siyang trabaho. Yung mga kapartner na contractor, sila yung gumagawa, if at all. At isa nga dyan sa mga kapartner ng kumpanya ni Diskaya ay yung mga kumpanya nung tatay at kapatid ni Bongo. Yan po. Ang kailangan, imbestigahan ng todo ng mga otoridad, lahat ng contract, DPWH ng mga proyekto ni Diskaya, yung mga ka-joint venture nila, yun yung mga tunay na kumita ng malaki dyan. Akala nyo ba super contractor ang mga Diskaya dahil nakakakuha sila ng daan-daang proyekto sa buong Pilipinas? Isang malaking ilusyon lang pala ang lahat, pero ang katotohanan ay tila mas malala pa sa isang pelikula. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, ang mga Diskaya ay damis lamang na ginagamit para sa bilyong-bilyong pisong flood control projects. Sa pagtatapos ng videong ito, malalaman nyo kung sino ang tunay na kumikita sa likod ng mga joint ventures na ito. Therefore, huwag kayong aalis dahil ilalabas natin ang pangalang matagal nang itinatago sa dilim. Pakinggan pa natin si Senator Trillanes. You mentioned na front lang ang mga Diskaya na nakakakuha lang sila ng royalties. What do you mean by that, Senator? Ganito po kasi, itong sila Diskaya, nagsimula ito sa Pasig. Ano lang ito sila, dami lang sila nung mga nakaraang local government leaders dyan sa Pasig. Beyond capacity. Nagsimula lang ang mga Diskaya sa Pasig. Pero nung naupo si dating Pangulong Duterte noong 2016, bigla silang naging AAA contractor. Ayon kay Trillanes, imposibleng mangyari ito dahil wala silang sapat na tao at equipment para sabay-sabay na hawakan ang daan-daang proyekto sa buong bansa. Hindi raw sila ang gumagawa ng trabaho, ginagamit lang ang pangalan nila para makakuha ng kontrata. Therefore, ang tanong ng marami, sino ang tunay na nagpapatakbo ng makinaryang ito? Tapos, eventually, noong 2016, nung naupo na si Duterte, ito ay inaccredit na maging AAA contractor na sa aking paniniwala ay beyond their capacity. Tapos ngayon, sila ay nakakakuha ng kontrata all over the country. Tapos at the same time, so it's beyond the capacity of even yung mga talagang malalaking mga kontratista kasi magmo-mobilize ka ng equipment mo, yung mga tao mo, talagang yung expertise, masesenter lang sa ilang proyekto. Pero ito, sabay-sabay, daan ng proyekto nakuha nito. The explosive reveal, ang pamilya ni Bongo. Dito na pumasok ang royal system. Ang mga Diskaya ay binibigyan lang daw ng porsyento o royalty ayon kay Trillanes. Pero ang mga tunay na kumikita ay ang kanilang mga joint venture partners. Sino ang mga to? Ayon kay Trillanes, kabilang sa mga partner na ito ay mga kumpanyang pagmamayari ng tatay at kapatid ni Senator Bongo. Isang koneksyong direkta sa puso ng kapangyarihang noong nakaraang administrasyon. Therefore, kailangan na itong busisiin ng DPWH at ng mga otoridad dahil dito natatago ang bilyong-bilyong pisong kapan ng bayan. Tapos, yun na nga, ang impormasyon, ina-award lang sa kanya kunyari, joint venture, tapos binibigyan lang siya ng royalty, so wala siyang trabaho. Yung mga kapartner na contractor, sila yung gumagawa, if at all. At isa nga dyan sa mga kapartner ng kumpanya ni Diskaya ay yung mga kumpanya nung tatay at kapatid ni Bongo. Yan po. Ang kailangan, imbestigahan ng todo ng mga otoridad, lahat ng contract, DPWH ng mga proyekto ni Diskaya, yung mga ka-joint venture nila, yun yung mga tunay na kumita ng malaki dyan. At ito ang tanging pag-asa ni Diskaya
ngayong nakakulong na si Sara Diskaya, hinahamon siya ni Trillanes na magsalita na. Sabi ng dating senador, ang tanging paraan para makaligtas siya ay ang ilaglag ang kanyang pakir sa likod ng 200 bilyong flood control projects. Hindi sapat na sila lang ang mananagot, pero dapat ay kasama ang mga tunay na mastermind na nag-award ng mga kontratang ito sa kanilang dami. Therefore, ang bawat lagdas sa DPWH ay dapat nang kalkalin para lumabas ang katotohanan. Ang tanong ay, totoo ba ang sinasabi ni Trillanes? May kinalaman ba si Bongo sa mga Diskaya? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Have mercy, O God. Ang isyong ito ng pagiging dami o pagpapanggap ay nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay puno ng mga taong nagsusuot ng maskara para lamang sa sariling pakinabang. Proverbs 11 verse 18. The wicked man earns deceitful wages, but he who sows righteousness reaps a sure reward. Sa ating balita, nakita natin ang konsepto ng deceitful wages, mga kitang galing sa paninilang at pagpapanggap na ikaw ang gumagawa ng trabaho kahit royalty lang pala ang iyong tinatanggap. Maaring magmukhang matagumpay ang isang dami na simula dahil sa dami ng proyekto at yaman, pero ang pader na itinayo sa kasinungalingan ay siguradong guguho. Sabi sa Biblia, ang mga masama ay hindi magtatagumpay dahil ang katotohanan ay laging lilitaw sa liwanag. Therefore, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, tinatawag tayo sa buhay na may integridad. Huwag tayong masilaw sa easy money o sa mga titulong hindi naman natin pinaghirapan. Ang awa ng ating Panginoong Hesus ay bukas para sa mga taong naging bahagi ng maling sistema, ngunit nagnanais na magbagong buhay at magsalita ng katotohanan. Ang kanyang pag-ibig ang magbibigay sa atin ng sapat na seguridad upang hindi na natin kailangang magpanggap o maging dami ng sinuman. Sa huli, ang sure reward ay hindi nanggagaling sa mga joint venture, kundi sa tapat na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa ating kapwa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong salita na nagsisilbing liwanag sa aming landas. Idinadalangin po namin ang mga taong naliligaw at nagiging instrumento ng panlilinlang. Naway hipuin mo ang kanilang mga puso upang piliin ang katotohanan. Pagpalain niyo po ang aming bansa at ilitaw mo ang hustisya para sa kabanang bayan na nawawala. Turuan niyo po kaming mamuhay ng may integridad at katapatan sa lahat ng oras. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong patnubay sa amin at gabayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa walang hanggang pag-ibig niyo po sa amin na sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, kami po Panginoon ay may pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Salamat po na kami po inaangkin niyo bilang inyong mga anak kahit kami po ay makasalanan. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, O aming Panginoon Diyos, at tanggapin niyo po kami bilang inyong mga anak ngayon at magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.